Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sarang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch. Hi, good afternoon, Yusek. Yusek, I'll start with the recent claims of Senator Alan Peter Cayetano na sinabi niya pong nireject ni Pangulong Marcos yung kanyang panukalang 10,000 cash assistance noong 2022. Sabi niya, despite saying that the government could already afford it, to set the record straight, did President Marcos ever reject or decline such proposal? And in an earlier statement, you've said that evidence will prove na baseless itong claims ni Senator Cayetano. Ano-ano po yung mga ebidensyang handang ipakita ng Malacanang na para ipakita sa publiko na wala pong katotohanan yung sinasabi ng Senator? Unang-una, itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. At nung hindi ito umuusad, ang una niyang sinisi rito ay si Congressman Alfred Vargas. Kasi lumalabas na laging siyang walang sala. At nung May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So, hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. dito, ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, no hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli, naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang, June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sana sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sarang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. Sa kasagsagan din po ng mga
nire-reveal ni Senator Cayetano na dawit niya na nga rin po si Senator Ping Lacson. And you have Senator Ping Lacson saying that the Senator Cayetano may have inserted billions worth of infrastructure projects in the 2025 budget and said that his camp is developing evidence including information about an alleged bagman. Kung mapapantunayan pong may mapapakitang ebidensya si Senator Lacson, will Malacanang support an investigation by other agencies such as Ombudsman, DOJ, and other appropriate agencies to look into this? Kung ano po ang ebidensya na mailalatag, kahit sino pa po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, kahit anong kulay yan, ang gusto ng Pangulo, mapanagot ang dapat na mapanagot, pero ebidensyang mayroon po talagang lihitimong ebidensya. Hindi gawa-gawang mga kwento. Hindi gawa-gawang mga ebidensya. Hindi gawa-gawang intriga. Hindi nagpaplanta ng ebidensya. Dapat totoong ebidensya. Kung may ebidensya, ilahad. At isampahan ng kaso kung dapat na mapanagot ang mga involved dito. Quick follow-up na lang po, ma'am. Related pa rin dito sa issue on Senator Cayetano. Sabi po ng NBI din, kung ready kung kakailanganin, baka pwedeng mapatawag si Secretary Vince Dizon in their probe sa 2019 SEA Games. Sa ngayon po ba, ma'am, buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Dizon kung maungkat man itong 2019 SEA Games issue? Sa ngayon po, lahat naman po ng miyembro ng gabinete ng Pangulo siya po ay may tiwala. Hanggat wala naman pong naipapakita pang anumang ebidensya na maaaring magsangkot sa mga miyembro ng gabinete patungkol sa korupsyon, nananatili pong tiwala ang Pangulo. Sunod po na tanong, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, napanood po kaya ni Presidente yung AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy at ano ang kanyang reaksyon? Opo, napanood niya po to at nag-report naman din po ang si Secretary Tess Lazaro, si Secretary Gibo Teodoro. At nakita na po natin kung ano pong mensahe ng mga ahensya. At ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo. Ano pong reaksyon niya nung napanood niya? Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Si Senator Risa Hontiveros urged Malacanang to summon the Chinese ambassador. Will the palace do it? Ang po natin ay gumagawa na rin po ng aksyon si Secretary Tess Lazaro patungkol po dyan. Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandatory naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundina natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa nating Pilipino. Pero si Presidente po, hindi ipatatawag yung Chinese ambassador. Si Secretary Tess Lazaro na po yan. Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. The Ombudsman mentioned that they are planning or the charges against former House Speaker Martin Romualdez is nearing the preliminary investigation. What did the President say when he learned about this possible charges against his cousin? Wala po. Hindi po makikialam ang Pangulo sa anumang pag-iimbestiga. Sabi nga po natin, at ang sabi rin po ng Pangulo, kahit sino po ang maapektuhan nito, kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Pero, ma'am, sa kabila po ng pagsasalita ni Presidente na no selective justice, still, meron pa ring naniniwala that there is, including Representative Antonio Tino. He mentioned na obviously there is still selective justice kasi hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved sa flood control, especially
alay ni Presidente. Isn't this a cause of concern that there is still this kind of impression despite the explanation of Malacanang? Ang tanong po kasi natin sa mga ganitong mga klase na pananalita, kung ang ituturo, halimbawa, ni Ivan Mayrina, si Congressman Tino, na di umano nakasangkot sa maanumalyang flood control project, ituturo lang siya. Walang dalang ebidensya si Ivan. Anong gustong mangyari? Ikulong agad. Sampahan agad ng kaso nang walang ebidensya. So ibalik natin yung tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga taong naituro, pero hindi pa nakikita ang anumang ebidensya, sasabihin mo ba na dapat ikulong para masabi na lahat ay dapat ng managot? Hindi po ganyan ang hustisyang umiiral dito sa ating bansa. Due process. Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBA Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBI Director, ang NBA Director, paano po tutugunan ito ng Malacanang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon nito? Sa aking pagkakaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kundi magturo at manira ng iba. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila na tugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito? Thank you, Yusek. Sunod na tanong, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning, Yusek. With regards to the preparation of the President for the SONA, can you share, Yusek, how complete is the President's SONA and kung may SONA speech and kung may napupuso na po ba yung Pangulo na umawit po ng lupang hinirang on Monday? Ang mag-host po kasi ng SONA ay ang House of Representatives. Pero naka-align po ang ehekutibo, ang Office of the President, dahil ang panawagan po dito ay simple lamang po, simpleng okasyon, ang gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA. Kung may napupusuan po siya na aawit ng national anthem, meron na po. At alam ko na rin po. Pero hindi ko po alam, magpapaalam muna ako kung dapat ko na siyang sabihin. Baka sabihin, wag muna at kailangan na may surprise. Pero pag ako po'y pinayagan na, babanggitin ko po kahit po bukas. Thank you po. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning. Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President dahil siya raw po yung nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year. Ano po? Sino siya ulit? Sino po? Bayan President. Bayan President. Sino daw mahiya? Si PBBM po. Dahil lang yan sa kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa SONA ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niyo na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish
ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo. Na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So, wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng lindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi iyan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita. Wala na pong katanungan, balik na po sa iyo, Yusek. Maraming salamat.